Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya'y banal, kailan ba maitatanya? Kung wala na ang pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, magawa mo pa kay siya'y paglingkuran. Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya'y banal, kailan ba maitatanya? Kung wala na ang pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, nagawa mo pa kay siya'y paglingkuran. Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi kailan ba, at kung ang araw lumipas na, magawa mo pa kay siya'y paglingkuran. Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan ba, at kung ang araw lumipas na, magawa mo pa kay siya'y paglingkuran. Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan ba, at kung hindi ngayon, kailan ba? Sa Diyos po ang pagod, God and Ladies. Sino po kung mayroong patutong po dyan, mga minamahal? Handog awit po sa ating mahal na Panginoon. Sabi na yung bagong umaga, alam ko na kung saan ako pumunta. Pagkulan na, pagsikat ka na, Jesus ay dumating at nagbigay ng sa aking buhay.
pumunta. Katulad na pagsikat ng araw, ikaw Jesus ay dumating para ibigay tanaw sa aking buhay. Niliwan mo aking kasalanan, pinapala mo binago, minahal. Ngayon lang kita nakilala, sa piling mo pala ako niligaya. Salamat, masahan pa iyong pinapala. Naging ako ang pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan ako pupunta. Katulad na pagsikat ng araw, ikaw Jesus ay dumating at nagbigay tanaw sa aking buhay. Niliwan mo aking kasalanan, pinapala mong lubos, binago, minahal. Katulad na pagsikat ng araw, ikaw Jesus ay dumating at nagbigay tanaw sa aking buhay. Niliwan mo aking kasalanan, pinapala mong lubos, binago, minahal. Dito ka inangan ang katanyagan. Kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala, mas naiisip ko ang makapiling ka sa buhay. Kahit na ako'y dukhanin na, oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko maganto. Pag-ingatan mo ako, ang kahinaan ng aking buhay. Minsan di ko kaya maglabanan, kailangan ako'y iyong namayan sa aking paglalakbay. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko maganto. Pag-ingatan mo ako.
You're worthy to be praised, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Lain ba po? O Diyos na mapagiging salamat po. Salamat sa panahon niyo po. O Diyos, salamat sa iyong pag-ibig. Sa iyong mensahe, sa iyong salita, Diyos ko. Ay bilang tanlaw sa aming pananampalataya. Patuloy kang magabay sa amin, O Diyos ko. Sapagkat ang aming pong tiyatahak na landas ay patungo sa iyo. Gabayan mo yung paglakbay, Diyos ko, sa araw at gabi, sa aming pagtrabaho, sa aming pagpahinga. Ngunit ang kamay mo ay sumasamin palagi. Ang inyong busis, ang inyong mensahe, Diyos ko, marating po sa amin. Walang tutol, walang mga anong hadlang, O Diyos ko. Ay aming marinig ang inyong mensahe, Diyos ko. Salamat po. Patuloy ka mong subsinungan na aming puso ay laging makarinig. Aming tayo ay bukas sa inyong mensahe. Salamat po, Diyos ko. Salamat po. At ang mga himala ay aming pong makita na maraming himala sa buhay namin. Marami pong kabutihan makita sa aming kamay, O Diyos ko, sa aming buhay. Mula po sa inyo. Marami pong pagpapala, marami pong mga himala, O Diyos ko, para sa ibang tao na siyang mag-alay ng buhay para po sa inyo, Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming magapuri sa inyong pangalan, sinugapay ng Diyos ko. Marami tangkilik po sa inyo para sa Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. At marami pong lumalapit sa iyo muli, O Diyos ko. Salamat po. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat. Salamat ang kanila sa amin na natin. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo masabi ko po pag Praise God. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. God is good. All the time. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago ang lahat, mga minamahal, ako'y bumabati ng magandang tanghali. Ang Diyos po ang mabuti sa mga oras na ito sa ating beloved Pastor Big, sa ating Ma'am Tiri, sa ating Pastor Alili, sa inyo pong lahat, sa ating Sister Belen. Amen. Praise God. Talagang ang Diyos po ay natuwa sapagkat mga anghel, libo-libong ang mga anghel pag ang isang kaluluwa ay manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Sa ating brother Ben, sa Diyos po ang mabuti. Praise God. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay darako sa tinatawag po na mensahe patungkol po sa pagbibigay, na ito po ay lagi po nating pinapakinggan, binabalik-balik para po huwag po nating makalimutan yung utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ito po ay importante na kung paano po ito po ay utos na iniwan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon na nakalagay po sa banal na kasulatan. Kaya inanyahan ko po kayo mga minamahal na makinig sa salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon na nagbubuhat po sa banal na kasulatan. Ngunit bago po ang lahat, sandali po tayong yumuko. Hingi po tayo ng kaalaman sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, maraming po salamat sa mga oras na ito, sa inyong binigay na pagkakataon. Humingi po ako ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kasalanan sa Isus sa lipat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinapuri ka namin, pinapasalamatan sa mga oras na ito. Narito po kami sa pagdinig ng inyong banal na salita na patungkol po sa pagbibigay. Maraming po salamat sa inyong binigay na talino, kaalaman sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin upang maintindihan namin ang inyong mga sulat na nakalagay sa banal na kasulatan sa inyong banal na salita. Maraming po salamat sa Diyos. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay darako sa tinatawag po na pagbibigay. Praise God. Hallelujah. Dito po mga minamahal, atin pong matutunghayan sa banal na kasulatan na marami pong mga pinapagpalang mga tao yung sumusunod po sa tinatagubilin po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ito pong pagbibigay
ay ito po'y susi ng pagpapala, na ang susi po, ang pagbibigay po ay siyang nagbubukas po sa atin, nagbubukas po ng pagpapala sa bawat isa sa atin, na kung paano po pag tayo po ay sumunod sa tinatawag po na pagbibigay, ay dadaloy ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Praise God, hallelujah. Na kung paano po atin pong matutunghayan ang maraming talata, kahit dito sa Bagong Tipan, sa Lumang Tipan, marami po ang nakasulat na nagbibigay ng tithes, yung ika po mga minamahal. Nung dito ang ating mahal na Panginoong Hesukristo sa lupa, gustong siloy ng mga Escriba at Parisio, si Jesus Christ, sabi ng mga Parisio, sabi nila sa ating Panginoon, sabi niya, matuwid bang magbuwis kay Caesar o hindi? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, pahingi ng pera, pinakita sa mga tao, sabi ng mga tao, sabi ng ating mahal na Panginoon, kaninong mukha ang nakaukit sa pera? Sabi ng mga tao, kay Caesar. Sabi ng Panginoon, ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos, ang sa Diyos. Ibig pong sabihin nun, mga minamahal, yung bigay na yun, mga minamahal, yung utos po yun sa pagbibigay ng buwis, mga minamahal, kay Caesar. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibigay ang buwis kay Caesar at ibigay ang buwis para sa Diyos, mga minamahal. Ang napakaliwanag po na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na kailangan po tayong magbuwis sapagkat ang ating pong buhay, mga minamahal, ay binigay po ng Diyos. Yung ating lakas, yung ating malinaw na kaisipan, yung ating hininga, mga minamahal, yan po ay binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami pong nagturo, mga minamahal, na wala na raw yung tinatawag na tithes, yung ikasambung bahagi. Mayroon po, mga minamahal. Napakarami sa Mateo lang, mga minamahal, sa nagkalat po sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Kaya ito po, wag po tayong malito na magkasama po talaga yung tinatawag na ikasampung bahagi. Iba rin po yung handog, mga minamahal ko, mga kapatid. Kailangan yung 10% wag po nating kalimutan sapagkat ito po ay hindi po sa atin. Yan po ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung paano po tayo po ay nagbubuhay sa ating gobyerno na mga negosyante, walang pili, mahirap, mayaman, nagbubuhis po sa gobyerno. Ano pa kaya na sa Diyos na hindi tayo magbuhis, mga kapatid? Marami po ang mga tao na pinapagpala po dito na naging tapat po sa pagbibigay, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya hindi na po tayo magtagal, tayo po ay magbasa ng talata dito sa aklat ng Juan. Aklat ng Juan 10, versikulo 10. Sabi po dito, mga minamahal, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yan po, mga minamahal. Napakaliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan. Sino po yung mga tupa, mga minamahal? Taas ang kamay. Praise God, hallelujah. Tayo po ang tupa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nasabi po niya, pangako po ng ating mahal na Panginoon, si Jesus Christ po mismo ang nagsalita nito, mga minamahal. Sabi niya dito, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yan po, mga minamahal. Pag tayo po ay sumunod sa mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, bibigyan po tayo ng masaganang buhay, ganap at kasiyasiya, mga minamahal ko, mga kapatid. Na kung paano po yung mga gulo sa buhay, yung mga salot, yan po, mga minamahal, dumarating, mga minamahal, pag tayo po ay hindi naging tapat sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Ngunit, kung tayo po ay maging tapat, may protection po tayo, mga minamahal, na ito po ay nakasulat din
sa banal na kasulatan. Ang Diyos po ay hindi kayang magsinungaling, mga minamahal kong mga kapatid. Yan po ay hindi niya kayang gawin, mga minamahal. Maging magsinungaling, maging mag-drugs, maging magsugal, hindi po kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, mga minamahal. Ngunit nakikita natin sa tao, pag yung tao nakikita natin na mayroong bisyo, nagsusugal, naninigarilyo, mga minamahal, yan po ay gawain po ng dyablo, mga minamahal ko, mga kapatid. Sapagkat, sabi po sa banal na kasulatan, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. Ang sino mang sumira sa templo ng Diyos, mga minamahal, talagang parurusahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, ganun po, ang buhay po natin dito sa lupa, pag hindi po natin iningatan, mga minamahal, pag pinasukan natin ng mga bisyo, drugs, alak, mga minamahal, ang sigarilyo, unti-unti pong lalasunin ang ating katawan, pati yung alak, ang baga, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Hindi po natin namamalayan. Pag tayo po ay tumanda, yan po, pag humina ng ating immune system, dyan na po lalabas yung mga sari-saring mga sakit, mga minamahal. At pag lumabas na yung mga sari-saring sakit, dyan na po yung iba na sinisisi na po ni Diyos, mga minamahal. Ngunit hindi nila alam, sila rin po ang sumira sa kanilang katawan. Praise God, hallelujah. Kaya ito pong salita na ating pinakamamahal na Panginoon, pag ito po ay ating sinunod, talagang tayo po ay pagpapalain. Bibigyan po tayo ng Diyos ng buhay na ganap, masaganang buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Ang Diyos po natin ay napakayaman, mga minamahal. Biruin niyo, mga minamahal, siya po may-ari ng langit, ng lupa, mga minamahal. Kung tayo po ay kanyang mga trupa, tayo ay kanyang mga anak, ibig pong sabihin tayo po ang tagapagmana, mga minamahal, ng lahat ng mga bagay na mabuti dito sa lupa, mga minamahal kong mga kapatid. Yung hangin, yan po ay sa Diyos, mga minamahal. Lahat ng nakikita nating mabuti, mga minamahal, dito sa lupa ay pinapagamit sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating katawan, ang ating mata, mamanga tayo sa ating mata, mga minamahal. Isang tingin lang natin sa malayo, kita natin yung mga bagay na kahit malayo, mga minamahal ko, mga kapatid. Ganyan katindi, kapangyarihan ang pinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon po tayong binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan, mga minamahal, na kung paano po, mga minamahal, sa atin lang po ang diferensya. Minsan nagdududa tayo, minsan nag-iisip tayo ng mga negative na bagay, mga minamahal. Yan po ay makakasira po sa ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Kailangan magtiwala po tayo sa Diyos na ang Diyos po ay ang ating Panginoon. Siya ay ating tagapagligtas. Siya po ay namatay sa krus upang iligtas ang lahat ng taong nakasalanan. Ang gusto po nating pinakamamahal ng Panginoon, iligtas po ang lahat ng tao. Ngunit ang tao po ang lumalayo ang kanilang loob sa Diyos, mga minamahal mo kong mga kapatid, sapagkat si Satanas ay patuloy sa paggawa ng kasamaan. Nag-iimbento ng drugs, nag-iimbento ng alak, sigarilyo, sugal. Yan po yung ginagawa, pangwasak ni Satanas, mga minamahal. Yan po ay hindi alam ng maraming mga minamahal ko, mga kapatid. Ngunit tayo pong mga tuta, tayong anak ng Diyos, ay alam po natin yan. Kaya huwag po natin gagawin sapagkat yan po ay kakasama po ng ating buhay, mga minamahal. Patuloy po tayo, mga minamahal, dito po sa aklat ng Malakias. Malakias 3, versikulo 7 hanggang 11. Dito po natin maunawaan yung sinasabi po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautosan. Manumbalik kayo sa akin at manumbalik din ako sa inyo, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong ko na may, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Yan po, mga minamahal. Napakalinaw po ng sinasabi ng banal na kasulatan, sa ikasampung bahagi at sa mga handog na ninanakawan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y
pinagnakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Praise God. Napakalinaw po na sinasabi ng banal na kasulatan na sabi niya, ibubuhos niya ang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Yan po ay totoo talaga. Hindi po nagsisinungaling ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nakalagay po sa 2 Corinto 9:7 na doon po, ito po ay yung referensya lang mga minamahal ko mga kapatid. Kailangan maging matalino po tayo sa pag-intindi ng banal na kasulatan. Yung iba, hindi na po sinusunod yung ikasampung bahagi mga minamahal. Kaya napapansin nila, napakahirap maghanap ng trabaho, napakahirap pumasok yung pira sa buhay nila mga minamahal ko mga kapatid. Hindi nila alam ito na nakalimutan nila, nalilito po sila mga minamahal ko mga kapatid. Huwag po tayong malito dito, napakasimple lang po ito mga minamahal. Napakaliwanag po na sinasabi ng ating Panginoon, pag tayo po ay naging tapat sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog, ay talagang pagpapalain po tayo mga minamahal. Yung ikasampung bahagi po mga minamahal, sabi po dito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali. Ibig pong sabihin, pag pinapadala po, hindi po atin yun mga minamahal. Sa Diyos po yan mga minamahal ko mga kapatid. Iba rin yung ibigay, iba rin yung dalahin. Kaya kung intindihin po natin mabuti mga minamahal, napakaliwanag po na hindi po sa atin yung 10% mga minamahal. Kung intindihin po natin yung 10%, yan po sa 1,000, ang sa Panginoon yan ay 100 mga minamahal ko mga kapatid. Hiwalay pa po doon yung handog mga minamahal, na kung paano po pag tayo po ay nagsakay sa isang tricycle, mayroon po yan pamasahe, hindi po yan pwedeng tatawaran mga minamahal. Pag nagtawad ka, ay papagalitan ka ng driver mga minamahal ko mga kapatid. Ngunit kung maganda ang serbisyo sa atin ng driver, mayroon po tayong binibigay na tip sa tricycle bukod doon sa pamasahe mga minamahal. Ganon din po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung 10% sa Kanya po yun. At bukod doon, magbigay po tayo sapagkat tayo po ay natutuwa na maganda ang ating katawan, maganda ang ating pag-iisip, malakas ang ating katawang lupa. Yan po ay mayroon po tayong handog na ibibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Yung iba ginagawang doble mga minamahal, sa 1,000, 100 sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tithes, tapos 100 sa handog nila mga minamahal. Yung iba dinudubli-dubli nila mga minamahal upang sila ay pinapagpala mga minamahal. Pinapagpala po talaga sila sapagkat ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Praise God, hallelujah, na pag tayo po dito ay maging tapat mga minamahal, talagang hindi natin mamamalayan yung pagpapala, hindi natin alam kung saan nanggagaling, sapagkat pag tayo po ay naging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po natin siya nakikita mga minamahal ko mga kapatid, ibig sabihin sa ating kapwa mga minamahal, magiging tapat din po tayo mga minamahal. Marami pong tao dito sa mundo na mga mapipira mga minamahal, ngunit natatakot po silang magtulong, bigyan ng negosyo ang tao sapagkat madalang po ang taong tapat mga minamahal ko mga kapatid. Itong si Sister Belen mga minamahal, tapat po siya mga minamahal. Nakikita po natin beloved Pastor Vic mga minamahal, yan po nagbalik na po siya sa atin mga minamahal sa tulong ng panalangin ng ating Ma'am Tiri, ng ating beloved Pastor Vic mga minamahal. Kaya palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, malakas na palakpak. Praise God, hallelujah, na kung paano po may isang kaluluwa po na nanambalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Patuloy po tayo mga minamahal sa pagbasa ng banal na kasulatan dito po sa Isaias mga minamahal, Isaias 48 verse 18 mga minamahal. Sabi po dito, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong
sa dalampasigan. Yan po mga minamahal. Napakaliwanag po mga minamahal na sinasabi ng banal na kasulatan na pag tayo po ay sumunod mga minamahal, ang susi mga minamahal ay pagsunod. Pag sinunod po natin yung inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagpapalay, dadaloy, parang ilog mga minamahal, na hindi natutuyo ang agos, tagumpay mo sana'y sunod-sunod. Yan po mga minamahal. Pag tayo po ay maging tapat, si Satanas po ay hindi po makakalapit sa atin mga minamahal ko mga kapatid. Praise God, hallelujah. Marami po ang nakaramdam niyan mga minamahal. Pag naging tapat sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog, si Satanas walang magagawang masama sa kanyang mga anak na naging tapat. Praise God, hallelujah. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan mga minamahal, sasawayin niya ang mananakmal. Praise God, hallelujah. Pag tayo po ay mga may pananim, sasawayin po ng Diyos yung mga salot mga minamahal sa ating pananim. Pag tayo po ay may negosyo, iingatan po ng Diyos yan mga minamahal. Palalagyan po yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, ganun po mga minamahal. Sa atin lang po ang diferensya. Minsan, nagdududa pa rin tayo mga minamahal ko mga kapatid. Huwag po tayong magduda. Sapagkat ang duda, yan po ay gawa ni Satanas mga minamahal ko mga kapatid. Kailangan maniwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag tayo po ay nagbigay, ibubuhos ng Diyos ang pagpapala na walang sapat na kalalagyan mga minamahal ko mga kapatid. Nakikita ninyo mga minamahal sa ating beloved pastor, Ma'am Terry, yan po mga minamahal. Sila po ay palabigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Kaya nagkita po natin, mayroon silang isang anak, malaking pakinabang, may negosyo sila, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Ganun po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung paano po mga minamahal sa aking buhay, naranasan ko rin po, nakita po mismo ng aking mga mata. Yung aking kapatid dati, si Ate Sineida mga minamahal, grabe magbigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kanilang puso, pinapagamit sa gawain, donate ng generator, maraming bagay na dinodonate mga minamahal, bukod sa pira, marami po mga minamahal. Kaya yung pagpapala, grabe, hindi nila alam kung saan nanggagaling. Ngunit, nung sila ay tumigil, sila ay humintog mga minamahal, doon na po sunod-sunod na yung salot sa kanilang buhay mga minamahal ko mga kapatid. Praise God, hallelujah. Nakita ko po mismo sa ating mga matay mga minamahal. Kaya sa Diyos po talaga, pag tayo po ay maging tapat, wag lang po tayong malito, wag lang po tayong magduda, talagang pagpapalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po na tao dito sa lupa mga minamahal na maraming pira mga minamahal ko mga kapatid. Kailangan kulang lang po tayo sa panalangin mga minamahal. Kailangan manalangin po tayo, nabigyan tayo ng Diyos ng kaalaman, katalinuhan. Ang pinakamabilis mga minamahal na kung gusto nating kumita ng maganda mga minamahal, mag-negosyo po tayo mga minamahal ko mga kapatid. Na kung paano po sa negosyo, simple lang po ang pira mga minamahal. Kagaya ng ginagawa nila Pastor Vic, nag-negosyo po sila. Wag lang po tayo magnegosyo ng alak, sigarilyo, shabu, yan. Masama po yan mga minamahal ko mga kapatid. Malaking ang kita dyan pero sasalutin po tayo dyan mga minamahal. Pero pag negosyo na ikakabuti ng ating kapwa, bigas, asukal, kape, yan po marami pong bagay na pwedeng i-negosyo mga minamahal ko mga kapatid. Kaya dyan po mga minamahal, tayo po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. So praise God, hallelujah. Patuloy po tayo dito sa huling talata mga minamahal, dito sa aklat ng Juan 14, versikulo 14 mga minamahal. Sabi po dito, kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito'y aking gagawin. Yan po ang huling talata natin mga minamahal. Hiling lang po tayo, ano ang ating gusto mga minamahal. Bahay, sasakyan, yan po mga minamahal. Mabait na anak, ibibigay po ng Diyos yan mga minamahal ko mga kapatid. Kailangan maniwala lang po tayo mga minamahal
Ang style po mga minamahal, pag kayo po ay naghingi, isipin nyo na natanggap nyo na yung inyong hinihingi, mga minamahal kong mga kapatid. Ganun po ang technique, mga minamahal. Kailangan walang duda, kailangan pag tayo po ay naghingi, parang natanggap na po natin, pakiramdam natin, natanggap na po natin ang ating hiningi, mga minamahal kong mga kapatid. Yan po yung mga sikreto sa buhay ng tao, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Kaya ganun po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy na po tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po tayong tumalikod, mga minamahal, sapagkat malapit na po magdating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakikita na po natin ang mga tanda, mga minamahal. Nung ako ay maliit pa, mga minamahal, sabi ng nanay ko, malapit na magdating ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pa kaya ngayon, mga minamahal? Ibig pong sabihin, napakalapit na talaga. Kaya tayo po ay kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon pag tapos na yung ginagawa ng ating Diyos na buhay, ang bagong langit at ang bagong lupa. Ililipat po niya tayo doon, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya ang pangako po ng Diyos, panghawakan po natin sapagkat ang Diyos po ay hindi po talaga sinungaling. Yan po ay hindi niya kayang gawin. Praise God, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lang po ang aking mensahe. Maraming pong salamat sa inyong pagdinig. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pinibigay ko po ang awit sa kay ating Brother Arnel sa pagbibigay at ang panalangin sa ating beloved Pastor Vic. Praise God. Amen. Magbigay pa tayo sa Panginoon. Praise the Lord, mga minamahal ko. Tayo po ay natitanangin ng ating para ibigay sa pagkakatas. Salamat o Diyos ko. Salamat po sa lahat-lahat na pinagkaloob mo sa amin o Diyos. Nagbigay ka sa pagparabit handog, pagpalain mo sila. Sa lahat na rito, Diyos ko, inuingatan, pagpalain mo Diyos ko. Hallelujah, praise the Lord. Naging tapat ng bote sa amin. Salamat sa inyong mensahe. Diyos ko, ikaw kumilos sa oras nito. And we believe in this very hour that you are in the midst of us. May the power of the Holy Spirit moving in this church of God even today. Salamat o Diyos ko. Ikaw po siyang kumilos magmana sapagkat ikaw ang buhay. Wala kayong magawa pag iwalay po sa inyo. At kailangan namin yung patnubay at gabay o Diyos ko sa mga oras na ito. Kung paano kami makinig at paano mag-epektibo sa amin ang inyong salita, Diyos ko. May kapangyarihan
may kapangyarihan. May kapangyarihan. Kami pong marinig namin sa Diyos ko, magbago sa lahat ng aming buhay. Huwag malimutan, ito ay sumasabing isipan at puso. Mapumuhay namin o Diyos ko. O Diyos ko, ang inyong salita ay makapangyarihan palagi. Nagbago sa lahat. Sama-samang anyo ay ginawang mabuti sa inyong harapan. Ang walang kabuluhan ay nagkaroon ng kabuluhan. Ang walang buhay ay nagkaroon ng buhay. Ang walang pag-asa ay nagkaroon ng pag-asa. Ang magulo ay naging mapayapa at tahimik. Ay may sakit ay gumaling. Salamat o Diyos ko sa inyong pangako. Ito ay nakita sa amin. Nakita sa lahat ng sumpalataya sa iyo. Sa buong daigdig, buong mundo, Diyos ko, sa buong Pilipinas, sa buong bansa. At ang iyong pagbabago, ang Diyos na hindi nagbabago noon ngayon papakailanman ay aming namasdan. Ang iyong pagkilos sa inyong mga anak, kung paano kang kumilos sa Diyos ko. Ikaw ay makapangyarihan. The God of all gods, the King of all kings, the Lord of all lords, and we are in the midst of us, O God. Salamat po sa inyong pagkilos. Salamat o Diyos ko. Aming inasahan ang inyong himala. Aming inasahan ang inyong pag-ibig. Aming inasahan ang inyong pagkilos. Aming inasahan ang inyong kapangyarihang karunungan at kalaman ng Diyos ko. Aming inasahan ang inyong matatag at hindi matinag na pangako ang buhay na walang hanggang yung karya ng Diyos ko. Aming inasahan ng Diyos ko. Magarating ang lahat inyong mga anak sa inyong lipunan ko. Makarating o Diyos ko. Makarating. Makarating o Diyos ko. Walang magsisisi sa buhay na walang hanggan sa naglingkod sa inyong harapan. Kagalakan, kapayapaan, katahimikan, kagalingan sa lahat ng karamdaman. Ang lahat ay magpupuri at magpasalamat sa inyong harapan o Diyos ko. Sapagkat ikaw ang tagumpay namin. Ikaw ang Diyos na buhay namin pinaglingkuran. Salamat o Diyos ko. Salamat sa Panginoon Kristo. Jesus. Amen. Everybody is a pastor. God is good. All the time. All the time. God is good. Like ko ng Diyos ulit katapos. Brother Marvin? Si Marvin. Mag-away ka ba sa idolo? Ngayong linggo, hindi pa? Kailan ka mag-away? Okay. Praise the Lord. Hindi ka pa uwi? Okay, wag mag-away ka, magsabi ka dito. Baka sunod linggo naman ako sa inong simbahan siguro kayo. Nagpalala sa kayo ng Panginoon. Matalaw natin sila mga kapatid ko. Praise the Lord, talaga ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Talaga ng Diyos. Ang ating pong topic ko naman ko ay Nadya not disturb. I'll give your ninang the microphone. Not disturb. Give it. Not disturb. Just listen and observe. Okay, do not touch the microphone. Okay. Minamahal ko. Ang panalangin, ang tatawag nating effectively, God listen to our prayer. Ang panalangin ay epektibo, ang Diyos kinig ng ating panalangin. Alright. The prayer of righteous man is powerful and effective. 1 John 5:14. This is the confidence that we have approaching God. What that if we walk, ask anything according to His will, He hears us. Cebuano, Brother Mon. 1 John 5. Hindi na to pwede na iwalimtan ni Cebuano. May naman kasi Cebuano, matadako. Mato tag-Tagalog. Wireless day. O niya, di na taka magsinibwano, maghilas ng paminaw. And also learn how to speak English because sometimes there are people surrounding us. They could not understand Cebuano Tagalog, so that's why we are practicing or speaking English, mga minamahal ko. Pati yung mga engkanto, makarinig sila, kamaligtas ko sila minamahal. Praise the Lord.
Ating bisita kanina mga isang, ganun ang mga foreigners magsimba, tag 5 minutes lang. Ganun sila, oh. Magsimba sila, napaka-short ang simba nila. Doon nga sa abroad daw, simba sila, tapos yung sikwi, kuwi pa, tapos sasampa sila. Isa-isa lang tapos. Ilating doon basahan, ganun yung versikulo ng pastor. Diyan 3:16, basahan yan, napuraga sa, thank you, pastor. Simba na yun, uwi na sila. Yun ang simba. Iba na naman kasi, inuhuli kasi sa abroad. Yung sa mga lugar na critical na walang, hindi yun sila malaya magsimba gaya sa tingin na gawa. Malaya po tayo. Doon, nagsimba silang tatago. Pagdating ng basahan lang ng versikulo ng pastor, i-memorize mo, uwi ka sa bahay, magsimba ka na. Sa atin, ilang oras simba natin. Maraming nalagas na versikulo. Pero pag uwi, parang hindi pa rin simba. Oh my God. Sinadya ka din, magsawa mong bigay. Nagkatatlong bigay yan sa sinadya. Mabuti may financial. Nagkatatlong bigay. Pag intindi na Nadya siguro na magbigay. So maganda sa Nadya, maging Kristiyano talaga ito. Todo. Alright. Sa Bardamon sa Sipan. Ang nagasalig sa anak sa Dios nagabaton sa pamatuod diha sa iyang kaugalingon. 5:14 ba yun? 1 John 5:14. 1 John 5:14. 5:14. O ang atong napatunang pagsalig kaniya mao kini.